Philippine Air Force fighter jet na FA-15 nagpasabog ng flare sa West Philippine Sea. Inanunsyo na mismo ng pinakamataas na opisyal ng militar, General Romeo Bruno. Pero mas maganda siguro kung missile ang pinasabog, diba? Tapos China Coast Guard tinutok. Pero hindi daw yan gagawin ng Pilipinas. Masyado kasi tayong mabait. So we have that capability, but then again, because we follow international laws, hindi natin ginagawa yon sa iba. Nauna sila, nauna yung insidente nila. Tayo, tinesting natin nung Friday. No? Kung kaya ng China jet na puputukan tayo ng flare, kaya din daw gawin yan at paputukan din ang kalaban. Nangangahulugan ba tong fighter jet na ng Philippine Air Force ang ipapadala at magpapatrolya sa West Philippine Sea? Sana lang, diba? At mas maganda kung may kasamang anumang fighter jet ng US Air Force. Meron tayo, we have flares, no? In fact nung Friday, ako po ay sumakay sa isang FA-15 natin at nagpatrolya kami sa West Philippine Sea, no? At tinesting rin natin yung flares natin. Gumagana yung mga flares natin. So we have that capability. Dapat naman kasi talaga ang ipadala dyan ay fighter jet ng PAP. Mas mabilis kasing makapagmamaniobra ang jet kaysa sa simpleng eroplano, diba? Mas madali rin tong makakailag sa anumang missile o flare. Kung ang NC-212 ay kasi mabagal at walang kapasidad na umilag. Pag tumama agad to, tiyak sabog ang ating eroplano. Gamit ng flares kapag tumama sa ating barko? Well, pwedeng sumabog yung eroplano natin, no? Or pwedeng masunog yung barko. It is an escalation, no? Definitely. Pero hindi lamang sa atin ginagawa yon. Pati sa US ginagawa nila, pati sa Australia ginagawa ng China yung pag-release ng flares, no? This is a form of warning the other side. But again, for us, no? For us, it is a dangerous maneuver. Kasi pag yung flares tumama sa atin, that's very dangerous. Kung magpapatinag daw kasi ang Pilipinas sa puro pananakot ng China, edi matatalo talaga tayo. Mas maganda raw kung papalag tayo ng naaayon sa batas. Hindi tayo ang unang magpapaputok, dedepensa lang tayo pag umatake ang kalaban. All we can do is to continue our military operations in the area because these are legal operations. No? Again, we have the international law behind us. Nanindigan naman ang militar na sa harap ng agresibong aksyon ng mga Chinese, lalaban tayo dyan. Sabay binigyan diin na walang isusuko ang Administrasyong Marcos kahit magkagulo pa ang kahinatnan nito. And still, the order of the President, which is not to give up a square inch, even a square centimeter of our territory, stands. So yun po yung aming standing order na galing sa ating Pangulo. Kaya tuloy-tuloy po yung ating ginagawang mga actions so that we can maintain our presence in the area. Yun po ang importante, yung presence natin. Dahil once we give up, no? Once na umalis tayo dyan sa West Philippine Sea, we don't know what will happen. Baka gawing mga artificial islands ulit yung Escoda Shoal. No? Kaya kailangan nandun tayo. Dapat lang talaga na pumalag ang AFP kahit lugi tayo. Ang mahalaga lumaban ang Pilipinas. Di yung tulad ng dati, aping-api ang Philippine Coast Guard. Kayo, gusto nyo ba ang hakbang na ginagawa ng AFP ngayon? I-komento sa baba ang iyong saloobin.